Okay, so good evening engineers. Okay, hindi ko alam kung gabi sa inyo, pero gabi ngayon sa amin, okay? So, medyo nadumihan ko na yung drawing. But it's still, I hope na nakikita nyo pa rin. Nagkamali kasi ako kanina, tapos nabura ko pa yung, yung draft. Okay, so kailangan kong ulitin. I tried kasi na gawing English yung ating conversation about tributary area. But it didn't work out so well, so pinakinggan ko, medyo pangit yung pagkaka-explain ko in English. Of course, that's not my natural language or our main language. So, sa ngayon, magtatagalog na lang tayo, Taglish, and we are gonna continue on our lessons. So, dun sa last video kasi, mayroon ako na-upload na video, just a 5-minute video, dun sa 5 kilopascal loading na in-apply sa isang slab, tapos transfer dun sa ating beam or I-beam. So, it is a unit, it is a load per unit area. And, ginawa natin load per unit length yung loading. So, clear na tayo doon. So, meron tayong video. Hindi na malilito yung iba. So, ito lang yung magiging plan. Ito lang yung plan view nun. So, saan galing yung tributary area natin doon? Plan view lang niya to. So, this is still for one-way slab. Okay? For one-way slab. Iba kasi yung gawa pag two-way slab na eh. So, sa two-way slab, ganito. Pangit din yung pagkakagawa ko dito, sorry. Pero, ganito yung itsura nun. Para siyang flag ng Philippines, pero parang nakamirror siya dun sa kabila. So, ganyan yung sa two-way slab, ganyan yung magiging distribution niya ng loading. So, sa up, bottom, sa left and right beams. Okay, so, ganyan yung magiging itsura niya. So, i-discuss natin yan sa next video. So, ngayon, single or one-way slab pa rin tayo. Tributary area pa rin. So, plan view lang tayo. So, ganun, kalahati lang, So, titingnan mo lang kung saan yung susunod na member mo. So, considering itong una, which is yung B1 or beam 1. Okay, so ito yan mismo. Okay, tapos yung kasunod niya na beam, katabi niyang beam, ito. So, kalahati ng floor area, dadalhin nito. Kalahati sa right side, dadalhin nito. Kaya, yung dimension nung buong span, S1/2, yun yung magiging width ng tributary area mo. Of course, with the length of the beam, ayun na, i-apply mo na yung loading mo dyan, tapos dalhin mo dun sa beam. Okay, so meron naman tayong internal beam dito na sample din natin, no? Okay, so ang pinagkaiba lang yan, yung left side niya sa right side. Yung kasi edge beam to eh, edge beam. So, sa right side ka lang magkakaroon ng tributary area. But if it is an internal beam, okay, dito sa loob, meron kang right, meron kang left. Okay, so sa left lang is yung dimension ng kanyang dimension in between nung beams na magkasunod, which is ito, or B2, tapos itong isang beam pa na to, is S1. So, magkaiba lang. Dito sa kabila kasi S2. So, S1/2, S2/2. Ayun lang, pagsamahin mo, hindi siya regular, hindi siya regular shape, hindi siya pantay. Okay, so it is still a rectangle. Pero, yun lang, hindi pantay, kumbaga mas maliit yung sa right side. Okay, tributary area, then apply yung loading. Lagay mo na dyan, pwede mo na ipasa yan hanggang sa may baba mo yung load mo dun sa pinaka-foundation, So, ganyan mo ipapasa yung loading mo. Okay, so, ito basics ng structural analysis to. Bago pa tayo makarating sa mga computations, we need to know how. Paano natin ita-travel yung load natin, So, dun sa mga last videos kasi natin, meron tayong load path. So, paano natin tina-travel nga yung loads natin. Okay, so alam na natin paano mag-travel ng load. So, ito naman, paano i-compute yung magiging loading niya. So, kailangan mo itong tributary area para ma-compute mo yun. So, minumultiply lang naman natin yan dun sa width ng tributary area mo, Kasi sabi ko nga, kung yung width ng tributary area mo, 1 lang, okay?
So kung ano yung given na load mo, ba 5 kilopascal, tapos yung width ng ano mo 1 lang, halimbawa 1, di ba? Ayan, 1. Tapos per 1 linear meter, ibig sabihin ito ang 5 kilopascal na yung mismong load mo doon. So ibig sabihin magiging parehas na lang din nung line load mo doon sa beam. Okay, pero pag mas malaki yan, katulad dito, halimbawa ito, halimbawa hindi 1 yan, pag pinagsama yung S1/2 sa S2/2, so kailangan mo yung multiply doon. Okay, kailangan mo yung multiply. Well, kung gusto niyo mas malinawan, panoorin niyo yung mas naunang video kaysa dito sa video na to. So nandoon yung mas malinaw na explanation. Okay, so sample lang, parehas nang dito sa baba. It's still an internal beam. So S2/2, so same dimensions lang. Naglagay na lang din ako ng sample per column. Okay, so corner column, ang dimension nito is L4, so L4/2, tributary area mo dyan sa left side. And dito sa baba, pwedeng tatlong S1 tapos divide 2, or just S1 tapos S1/2. Yun na, meron ka lang tributary area. Siyempre iba yan pag nandito ka na sa gitna, so mas medyo hindi naman siya challenging. Okay, basta matalas ang mata mo dyan sa dimensions mo, makakagawa ng tributary area dyan. So alam mo kung ilan yung dadalhin nung column mo. Okay, so magiging square, hindi square pero rectangular. So iba-iba lang siya ng dimension, iba-iba siya ng haba per side. Okay, so ayun. May hindi pa ako nabanggit. Ito, since ito ay line diagram, no? Line diagram ang ginamit natin dyan. So may mga symbols dyan na kailangan natin mapansin. Tulad ng gaps dun sa connections natin. So papansin nyo lahat ng connections may gaps. Okay, hindi yan baliwala lang. So sadya yan, indication yan na yung connection na ginamit natin is shear connection. Okay, so ano ba yung shear connection? Pabanggit na natin yan dun sa mga last videos natin. Parang din siyang hinge. Okay, so it allows rotation. Okay, so shear connection, hindi naman totally na-allow yung rotation, but it has a very low resistance on rotation. Kasi, ano lang yan, bolted yan eh. So, yung bolted, rotate pa rin yan. So, depende pa yun kung gaano karami yung bolt mo. Kung dalawa lang yung bolt mo, mas mahina pa yung resistance dyan sa rotation. So, mahina sa bending yan, connection natin dyan. So, hindi, kasi ina-allow yung rotation, or mahina resistance niya sa rotation, hindi natin siya pwedeng loadan or hindi pwedeng mag-transmit ng loading ng bending moment dyan. Okay, so ayun, so parehas lang siya ng hinge. So si hinge kasi totally rotate lang talaga si hinge. Okay, so nag-allow ng rotation, hindi mo pwedeng loadan ng rotation or hindi pwedeng mag-transmit ng rotation via those connections. Okay, so bakit ko sinasabi yung gap? Bakit ko kailangan paalam sa'yo na yung gap na yan, ibig sabihin shear connection yan? Ngayon, kasi pag shear connection yan, ang problema, pag nagkaroon ka ng horizontal loading, for example, eto meron tayong ano dito, structural system, not exactly this, but sample lang kung nagkaroon ka ng point load yan, as in lateral loading. Okay, magkakaroon ng moment diagram yung frame mo, wherein yung maximum loading is nandun sa member ends niya or dun sa connection part. Okay, ayan, yan naging problema dyan. Connection mo ganun. So ang ginagawa niyan, naglalagay tayo ng bracing katulad nung sample natin dun sa unang video to counter yung effect ni horizontal loading. Okay, and then after dito, pag-usapan naman natin ito yung tinatawag na floor system. Okay, so it is a grid of beams and girders. So ito yung madalas ginagamit natin sa pagsuporta ng slabs natin, whether single story, multi-story, decks of bridges. So grid of beams and girders, yan yung madalas na ginagamit natin. So tawag natin yan floor system. Floor system, hindi ko nasusulat, basta tandaan nyo na lang. Okay, so yun lang. Yung computations, later on na yun. Okay, basic lang muna tayo, pasensya na. Sa drawing lang ginawa ko lang yung video kanina kasi medyo sablay, no? So inulit ko na lang. So ang hirap mag-drawing dito kasi wala akong ginagamit ng roller, hindi ako gumagamit ng roller. Tapos medyo
alanganin tong position ko dito sa pinag-videoan ko. Medyo masikip kasi yung room natin, ano. And maliit lang yung board. So kung mas malaki yan, mas madali. Okay, so ayun, so yung sa girders lang din, ano, nakakalimutan ko kanina. Ganoon lang din. So L3. Yung girders natin dyan, meron dalawa dito na edge girder. Okay, so pag nasa edge ka talaga, kalahati lang. L3 over 2. L3 over 2 din dito. Okay, pero pag nandito ako sa gitna, taas, baba. L3 over 2, tapos L4 over 2. Pagsamahin, no? Yun na. Kuha mo na yung tributary area mo. Okay, so if you want more videos like this, of course, if it is helpful to you, kung nakuha mo, kung natuto ka, siyempre, at kung gusto mo pumakita ng mga videos na ganito, don't forget to follow. Okay, maglalagay kami ng mga links sa comment section. Okay, so marami kaming links, marami tayong pinagpupusan. Maaaring makita mo dun sa iba yung hindi mo nakikita dito. And of course, yung complete video talaga nilalagay ko sa YouTube. And then clips sa TikTok, clips sa FB page, sa Facebook ko. Okay. So if you want the full video, get it on YouTube or watch it on YouTube for free. Subscribe, follow, turn that notification bell on. Thank you.